Bumiyahe pa papunta dito sa Pilipinas para magpatulfo ang isang Japanese na nabudol daw ng nakarelasyong Pinay. Naglaho raw na parang bula ang Pinay matapos makakuha ng aabot sa 40 million pesos. Narito ang Frontline Report. Mula Japan, dumulog sa programang Wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo ang Japanese na si Oikawa Emiko. Kasama niya ang isang interpreter. Reklamo ng banyaga, nahuthutan daw siya ng aabot ng 40 million pesos ng nakarelasyon niyang Pinay sa Japan na si Jacqueline Watanabe. Nangyari daw yan sa loob ng 1 taon at 4 na buwan. Para saan daw yung ganung perang? なんでそこまでお母さんが病気とか ang sabi ng ex-girlfriend niya, may sakit po daw ang kanyang ina at mag-aano po daw siya ng license ng pilot. Sabi pa raw ng Pinay, gagamitin ang pera para ipambili ng bahay at pag-franchise ng isang fast food restaurant. Pero biglang hindi na niya mahagilap si Jacqueline. Kasabwat pa raw sa panloloko ang isa pang Pinay na namamahala sa KTV bar sa Japan na si Yasmin Buwan. Nagpapulis na rin po siya. Nagpapulis, okay. Opo, nagpapulis na rin po at nag-report na rin po siya doon sa Mama Club Sam at saka yung si Jacqueline. Pero nagtatago. Ito pina-flash na natin and then ipopost namin to sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Makakarating to sa Filipino community sa Japan. Yun nga lang, aminado si Senator Tulfo na may malaking hamon sa kaso lalo't hindi sa Pilipinas nangyari ang umano'y panloloko. Paano tayo makabawi sa kanya? At ano may tutulong natin? でそれをもう全部返してもらいたい Gusto lang daw niya na maibalik daw yung pera. Yung mga naibigay niya. I'm not gonna give him false hope, ano? Sa Opo. ganung kalaking halaga at Opo. nasa Japan siya. Opo. Mukhang mahirap. Mas kasi Hindi ko may pangako. Pero yung ma-flash natin yung mukha niya, which we're doing right now, even while we speak, para malaman ng buong Pilipinas at maging marami tayong mga followers sa Japan, may kita yung mukha niya. At hindi siya makapanloko muli. Sa ngayon, tutulungan daw ng programa si Emiko na makipag-ugnayan sa Department of Migrant Workers at Philippine Embassy para matulungan siya sa kaso. Sabi sa kanya, ako'y nalulungkot at nahiya na kababayan ko ang nanloko sa kanya. Pakisabi sa kanya, ina-assure sa kanya, hindi naman lahat ng Pilipino ay manloloko. Isushoulder ko na yung pamasahe niya back and forth, pagpunta rito, pati yung pag-hotel niya rito, sasagutin ko. At ipopost natin to tuloy-tuloy yung mukha nitong dalawa. Mensahe naman ng Hapon sa kanyang ex-girlfriend. なんでそんなことをしたのか今でも分かりませんそんな感じ Clean, kung ikaw dahil nagsinungaling ngayon, dapat daw ay magsabi ka ng totoo at harapin yung mga kasalanan na mayroon ka ngayon, kayong dalawa. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.